Amen. Okay, buksan natin ating Bible sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 at since nandito rin yung ating mga parents, so ang message natin muna ngayon is about family, amen? Okay, so importance ng family. May mga eye-opener na message, mga things na inopen ng Panginoon regarding sa yung world missions natin is truly a blessing. Maraming mga pastors na nagsabi sa akin na na-bless sila. Umuwi sila na pinagpala, merong panibagong challenge sa kanilang mga buhay. At honestly, even one of our speaker na nagsabi na marami siyang pinagpipray ngayon, things na kayang ginagawa na because of the challenges na binigay ng Panginoon during our world missions. And one thing na inimpress sa akin ng Panginoon sa world missions natin is yung family. Okay? Mostly yung pina-impress doon is about sa may prayer. Pero may one time na nagbanggit si Pastor Doug Season regarding sa responsibility ng family. Okay? At especially sa mga tatay na tayo yung leader ng tahanan. Okay? Hindi responsibilidad ng bagamat ang pastor ay nagbibigay ng tawag dito challenge at the same time spiritual guidance. Pero pagdating sa mga decision making, mahalaga sa tahanan na naobserbahan yung leading ng family sa pamamagitan ng, o leading sa family sa pamamagitan ng padre de pamilya. Amen? Okay? So, isa yan sa mga ilan lang natatalakay. Pero ngayon parang ano lang ito, introduction. Amen? Okay, introduction. Ang message sa atin is God blesses a family that fulfills its blueprint. Okay? God blesses a family that fulfills its blueprint. So gusto kong makita ninyo yung paanong nagbibless ang Panginoon kapag bawat miyembro ng pamilya is pinupulpil nila yung blueprint na nilagay ng Panginoon. Okay? So may blueprint ang Panginoon sa family at ilang bagay na gusto kong daanan natin. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 22. So medyo maga tayo nagsimula ngayon dahil sa ating recognition, no? Gusto natin lang and I think may presentation yung mga estudyante natin together with the Bible College, tama? Okay, kasi nakita ko yung mga damit ninyo parang naka-uniform kayo Ephesians chapter 5, verse 22. Pwede tayong tumayo lahat? Basahin natin Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang 33. Pasensya na, medyo mahaba yung text, amen? Okay, kasi ito yung ng family. Okay, kung katabi mo yung asawa mo, maganda to, amen? Kung kasama mo yung anak mo, maganda itong topic na to, amen? Kaya mahalaga kapag pumupunta sa church, buong family. No? Maganda yung kasama mo yung buong family. Verse 22 to 33, basahin natin ng salit-salita na ako muna, tapos kayong susunod pagdating sa susunod na verses, salit-salitan tayo. Ng verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. For the husband is the head of the wife, and even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and he gave himself for it. That he might present it to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Children. Okay, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Verse 3. Okay, verse 4 altogether.
And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up into nurture and admonition of the Lord. So tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa inyong trono at sa inyong pangalan. Kami po Panginoon ay nananalangin na kami po Panginoon na inyong gabayan sa aming pag-aaral ng inyong salita. Dinadalain ko po through your Holy Spirit to work in us, convict us through your word. At dalayan ko po Panginoon na kung may mga kasalanan sa aming mga puso at isipan, may mga bagay na dapat po Panginoon ayusin Panginoon sa aming family. I pray Panginoon na tulungan niyo po nawa kami. At ito po ay maging yung inyong salita Panginoon ay maging tunay na pagpapala. Kausapin niyo po Panginoon ang bawat tatay, bawat nanay, bawat mga anak na naririto Panginoon. Tulungan niyo po kami Panginoon that we will do the blueprint Panginoon na intended para sa bawat isa sa amin sa kabuuan ng aming family. Lord God, we pray for your blessing for our family. We pray Panginoon na ingatan niyo po kami, pagpatuloy niyo po kaming i-bless. At ganun din po Panginoon, patuloy niyo rin po kami Panginoon na pagdugtungin Panginoon at pagyamanin bilang isang pamilya. Pagpalain niyo pong Panginoon ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon Yesus. Amen. Okay, pwede na tayo maupo. Testing. Okay, God bless us a family that fulfills its blueprint. May blessing kapag meron tayong pagsunod. So nakita natin kanina, sa mga talata na binasa natin, makikita natin yung mga bawat bahagi na kailangan tingnan ng bawat mga miyembro ng family. But tingnan nyo muna yung Deuteronomy chapter 28. Gusto ko lang tingnan nyo itong Deuteronomy chapter 28 because there is a blessing. May blessing kapag tayo ay sumusunod sa command. Amen? Okay, sino sa inyo gusto nyo i-bless ang family? Of course, ang family ang sinasabi kong blessing dito, hindi lang yun, hindi lang kayo tumitingin sa yung blessing na material. Okay, maraming mga bagay na hindi mabibili ng pera. Amen? Okay? Even yung sa closeness sa family, may pera nga, kung hiwa-hiwalay naman, mahirap din. Okay? So mas maganda yung may blessing na ang Panginoon na nag-bless us. Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 2, "And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, thy God, to observe and to do all His commandments, which I command you thee this day, that the Lord thy God will set thee on a high above all nation of the earth." Nakita niyo yung yung paglilift up niya sa natin kapag once na tayo ay sumunod sa Kanya? Kaya nga napakahalaga. And by the way, sa yung nangyayaring gera ngayon, kung ang bayan ng Israel before ay naging masunurin sa Panginoon, hindi sila ganyan kaliit. At hindi sila ganyan but still meron pa ring pagpapala ang Panginoon sa kanila na kahit na ganun pa ring kaliit ang bansa, hindi pa rin sila why? Nandiyan pa rin ang protection ng Panginoon. But how much more kapag sumunod sila? Parang the same yung sinabi sa atin na yung sa prayer natin, di ba yung sa prayer life, kahit na paulit-ulit ko lang ito, at least maalala nyo, if God will work in our little prayer, how much more kapag nag-pray tayo greatly? Amen? Amen? The same din, kapag may pagpapala na sa maliliit na pagsunod pa lang, how much more kapag sumunod talaga tayo sa Panginoon? Okay? Kaya sabi niya sa may verse 2, at ito sabi, "This blessing shall come today." Pagka sumunod ka sa Panginoon, ito yung blessing na ibibigay ng Panginoon. And overtake thee, amen? Ang ganda nun, yung blessing, hindi mo hinahabol. Ikaw ang hinahabol ng Panginoon, saka na-overtaken ka pa ng blessing. "If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God." So there is a blessing kapag sumusunod tayo sa nais ng Panginoon. Okay? So, very important ito. Kaya ako gustong makita natin ito na tingnan natin yung blueprint ng family because there is always a blessing kapag nangyayari yung mga bagay na to. Sabi ko, introduction pa lang to, amen? Okay? Number 1. 1 Peter chapter 3 muna tayo pala. 1 Peter 3 verse 7. Binibilisan ko na 1 Peter chapter 3 verse 7. "Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as their heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered." Gusto ko lang emphasize dito sa verse na to na pag hindi maayos ang mag-asawa, hindi maayos ang family, even our prayer is hindered. Nakikita niyo yung curse? Okay? Akala niyo okay lang kapag hindi magkasundo, may curse ang Panginoon kapag hindi natin ginawa yung dapat natin gawin.
our prayer is hindered. Nakukuha niyo po? So, gusto nating tanggalin yung curse na to. Gusto nating tanggalin yung hindrances na to sa prayer. And we want God na pakinggan ng Diyos yung ating prayer. So, tatlong bagay, no? Tatlong bagay. At actually, parang dalawang bagay lang ito. Yung number 3, conclusion na yun. Amen? Okay, bilis lang, no? Pero ang daming verse. Number 1, gusto natin ng blessing sa family. Number 1, authority must be acknowledged and respected. Amen? Uy, parang hirap pa. Okay? Gusto natin i-bless ang family. Authority must be acknowledged and respected. Okay? Ang parents dapat dito, parents are acknowledged and respected by their children. Kung gusto nating i-bless tayo ng Panginoon, ang family natin, dapat ang mga anak sumusunod at nagre-respect sa kanilang mga parents. Huwag kayong mag-alala. Balance ito. Amen? Amen? Merong message for the husband, may message for the wife, may message for the father and mother, may message for children. Okay? So, I will also preach again, para sa sarili ko. Amen? Nakukuha ba? So, wala mo nang sikuan dito, ha? Okay? Okay, so parents are acknowledged and respected by their children. Ephesians chapter 6, for the sake na puro verses lang ito. Ephesians chapter 6 verses 1 and 2. Children, obey your... Okay? Malinaw ba yan? Amen? Uy, children. Tingin dito, tingin. Mga estudyante, sabi diyan, children, ano yung susunod na word? Obey. Amen? Obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? Ito yung karapat-dapat. At ang sabi nga dito sa verse 2, honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Alam niyo ba sa 10 commandments, ang first commandment na merong promise is yung honor thy father and thy mother. So ibig sabihin, kapag hindi honor ang magulang, merong something wrong, hindi ibibless ang Panginoon. Kapag ang mga bata wala ng pagrespeto sa magulang, hindi ibibless ang Panginoon ang tahanan. Verse 3, tingnan niyo yung sinabi dito. Para sa inyo din to, mga kabataan, mga anak, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. Gusto niyo mabuhay ng mas mahaba? Hindi totoong pansit ang pampahaba ng buhay. Amen? Ang pampahaba ng buhay, maging masunurin ka. Amen? Maging magpagpasakop ka. Kasi mapuprotektahan ka ng magulang once na ikaw ay nagpapasakop sa magulang. Bigyan ko kayo ng mga ilang halimbawa sa Proverbs chapter 1 verse 8. Proverbs chapter 1 verse 8. Tingnan niyo ang Proverbs chapter 1. Kung bubuksan niyo yung Proverbs chapter 1 verse 8, ang sabi yan, my son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Okay? Anong mas mataas? Instruction or law? Sabi, Pastor, bakit law sa nanay, no? Parang may mali yan. Bakit sa tatay instruction, pagdating sa nanay, law? Grabe, no? Di ba? May father-in-law, may mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law. Yung wife daw, she is the law. Okay, hindi yun. Hindi ganun explanation doon. Okay, bigyan natin na para maliwanag. Ang word na instruction, it means training. Okay? Ang word na instruction dito is training. Ang law means teaching. Precept. Yung word na ginamit dyan is precept. Okay? So, ano ibig sabihin? Sa Proverbs chapter 1 verse 8, sabi dito, bilang isang tatay, we are the one instructing or training our children. Actually, sabihin ko sa inyo to mas takot ang bata kapag ang tatay ang nagdisiplina. Amen? Amen? Why? Mas masakit ang palo ng tatay kaysa sa nanay. Kahit gaano kalakas ang palo ng nanay, wala yan. Tatawanan lang yan. Pero pag tatay, kahit walang dalang pamalo, kahit nakamay lang yan, may merong sting. Tama? Okay? So, yung training.
Yung tatay ang nagtitrain, yung nanay nagtiteach. So mas mataas ang training kaysa teaching. Amen? Amen? Okay? So, nililinaw ko lang. Tingnan nyo yan. Pag-aralan nyo yan sa makikita nyo, hindi law na pinakamataas yun. Teaching yan. Ibig sabihin, yung nanay kasi, meron siyang rule sa bahay. Yung mga things na kailangan gawin sa bahay, pero ang pinaka-training is coming from the father. Okay? Proverbs chapter 6, verse 20. So, dapat bilang isang anak, tingnan mo, yung training ng tatay. Sino ang nagtitrain? Sino ang nagtitrain? Tatay. Kaya nga mahalaga dito, kung ikaw ay tatay, hindi maganda na wala ka sa tahanan mo. Bilang isang tatay, hindi maganda na nasa abroad ka tapos ang family mo walang nagtitrain. Pasensya na po, pero mas mahalaga ang family. Mag-pray ka ng hanap buhay na mas maganda dito sa Pilipinas o basta kasama mo dito ang anak mo kasi mahalaga, you need to train your children. Okay? Another thing, Proverbs chapter 6 verse 20 to 23. My son, keep the father's commandment. Okay? And forsake not the law of thy mother. Again, makikita nyo na naman. Merong commandment, law. Ano na naman ang pagkakaiba nito? Yung law, teaching pa rin. Yung commandment, ang ibig sabihin, is rule. Okay? Yung ruling, yung authority. Na ibig sabihin, ang tatay, meron siya talagang ruling. Dapat nandun yung ruling. Bind them continually upon thine heart. Tie them up about thy neck. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. When thou awakest, it shall talk with thee. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Okay? So mahalaga na nakikinig ang isang bata sa magulang. Bilang anak, huwag niyong babaliwalay ng magulang. Okay? Authority must be acknowledged and respected sa tahanan. Okay? Proverbs chapter 19 verse 26. Sabi diyan sa Proverbs chapter 19 verse 26, he that wasteth his father and chaseth away his mother is a son that causeth shame and bringeth reproach. Ano yung sinasabi dito na yung pag binabaliwala mo yung nanay at tatay, isa kang kahihiyan. Amen? Amen? Ang isang bata na spoiled at binabaliwala ang magulang, kahihiyan. Proverbs chapter 20 verse 20. Whoso curseth his father or mother, grabe no, yung minumura mo, pati magulang mo. Okay? Kung ano-anong sinasabi mong masakit sa magulang mo, his lamp shall be put on in obscure darkness. Ibig sabihin, alam niyo, yung napakadilim ng kinabukasan mo kapag hindi ka sumusunod sa magulang. Hearken unto thy father, and sabi yan sa Proverbs 23 verse 22, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Even may edad na yan, dapat may respeto ka pa rin. Actually, ang sinabi ng Bible, honor thy father and thy mother. Bakit sinabing honor, hindi obey? Kasi kahit may asawa at anak ka na, you need to still honor them. Sometimes hindi mo na sila i-obey kasi meron ka ng sariling family, ikaw na yung nagli-lead, pero nandun pa rin yung honor sa magulang. Amen? Amen? Okay? Once na hindi natin yan, magiging natin to. Sabi ko, introduction lang ito, kaya babasahin ko lang sa inyo itong mga karamihan dito. Proverbs 23:24, the father of the righteous, yung daw tatay ng isang maayos na bata, shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Grabe no? Kapag ang anak mo mabait at masunurin, wow, kaligayahan niya ng magulang. Alam nyo, baka humaba pa ang buhay ng magulang kapag ang is nare-respect ang authority. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bare thee shall rejoice. Grabe no? Grabe yung kapag ka nagkaroon ng respect. Amen? Sabi nga sa Exodus chapter 20 verse 12, ito yung commandment na original, honor thy father and thy mother that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. So mahalaga yung pagsunod, okay? Pagsunod ng mga anak. Now, ito no?
Another thing, husband must be acknowledged and respected by his wife. Amen? Amen? Uy, uy. Pero palalim ako ng palalim ah. Okay? Hindi ibibless ng Panginoon ang wife o ang family kapag ang wife hindi nagre-respect at nag-acknowledge sa kanyang husband as leader. Amen? Mag-stick ako dito sa message na to. Amen? Mahalaga to. Kasi mahalaga na ang tatay matutunan talagang mag-lead at hindi makakapag-lead ang tatay. Alam niyo ba na merong isang husband dun sa Jensen na hindi talaga ang problema talaga nila yung family nila, hindi then palaging sinasabi ni Pastor Doug Season yung regarding sa responsibility of the husband to lead, sinasabi palagi. Then one time binigyan ng malaking problema yung buong family. Then sabi ng kanyang wife, sabi niya, gawin mo kaya yung sinasabi ni Pastor Doug. Ano yon? Yung mag-lead ka sa family. Sabi ng husband, gustong gusto ko, kaya lang ayaw mo kong payagan. Amen? Hindi ako nagbibiro. Sinabi talaga ni Pastor Doug yun. And that time, sabi ng babae, I will submit. I will submit. Alam niyo, yung first time na yon na nakita niya yung asawa niya talagang nagkaroon ng yung asawa niya to lead because that time na correct ang isang mistake na madalas na nangyari sa family. Amen? Amen? Mahirap dito. Ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi nyo namamalayan to, but Satan is destroying the foundation of our family. Tingnan nyo to ha. Bigyan ko lang kayo ng Hindi nyo to alam, pero sikat na sikat to. Ano ang tinuturo sa atin ng telenovela na Sangre? Ano ang tinuturo ng telenovela na Sangre? Sino ang makapangyarihan sa teleserye na yan? Sino ang nasusunod sa teleserye na yan? Sino? Babae. Mga sangre. Pag ikaw ay sangre sa bahay, hindi ka i-bless. Amen? Amen? Hindi gusto ng Panginoon yung na yan. Kasi ang husband must be acknowledged and respected by the wife. Tingnan nyo sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the... Paano daw magpasakop ang babae, ang isang babae sa husband? Kung paano siya magpasakop sa kanya sa Panginoon. Amen? Uy, nawala na yung amen. Talagang, parang hirap yata mag-preach ng ganito. Amen? Siguro kailangan ko talagang unti-unti talagang dire-diretso na puro verses lang ang sasabihin ko. Amen? Okay? Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Sino ang head ng church na dapat masunod? The Lord Jesus Christ. He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands Uy, hindi ko yan sinulat ha. Oh, yan ay nakasulat sa Bible. Kung Bible mo yan, guhitan mo. Tingnan mo, baka wala yung word na everything sa Bible mo. Hindi King James yan. Amen? 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 Okay? Kailangan yan. Okay, mag-alala. Susunod din, meron din dito mamaya, point number 2 tayo. Amen? Okay? Dapat muna ma-acknowledge na authority and ma-respect ng anak, ganun din ang wife. Tingnan nyo sa may verse 33, Ephesians chapter 5 verse 33. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Parang nag-amen, parang may asawa na. Wala pang asawa yung nag-amen eh. Ay, meron na pala si Pastor Patrick.
Pero wag ka muna mag-amen, Brad, ha? Hindi, joke. Okay? May reference eh. Pag diniretso nyo yung Ephesians chapter, kung hindi ako hindi, nandito sa may, sa may 1 Peter chapter 3. Tingnan nyo na lang. Okay, so guhitan nyo yan, that she reverence her husband. Ano ibig sabihin ng reverence? May respeto ka. May respect, no? 1 Peter chapter 3, verse 1. Again, sabi ko nga, introduction lang to dahil di-discuss pa natin thoroughly. Likewise, you wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not, sabi na, obey not the word, that also may without the word be won by the conversation of the wives. Alam nyo ba na kahit lost yung husband, kahit hindi mananampalataya yung husband, kahit hindi naniniwala sa Diyos yung husband, once na nag-submit yung wife, mawiwin mo yung husband. If you want to win the heart of the husband, respect your husband. Amen? Alam niyo, merong technique para mapasunod nyo ang husband nyo yung masabi nyo yung gusto nyo sa husband nyo by respecting your husband. Dapat may respect. Kasi once na hindi mo ni-respect, nasasaktan yan sa kanyang yung kanyang ego and tendency, the more na hindi makikinig. Amen? Parang alam na alam ng mga single eh. Yung mga married ayaw eh, no? While they behold your chaste conversation, coupled will fear. Tingnan niyo yung dapat ng pagpagano ng mga babae. Whose adorning, let it not be the outward adorning or plaiting of hair. Huwag masyadong yung paganda lang sa labas. Wearing of gold and putting of apparel. Okay? But let it be the hidden man in the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of. Ito yung mahalaga daw na palamuti ng mga babae. Hindi yung magagandang hikaw. Hindi yung mga palamuti sa mahabang pilikmata na peke, no? Hindi yun ang palamuti. Ang pinakamagandang palamuti is the meek and quiet spirit. Meek and quiet spirit, which is in the sight of God of a great price. Alam niyo ba, ng tingin ng Panginoon sa meek and quiet spirit is great price? Grabing yan, may mataas na value sa Panginoon. Wives, kung gusto niyo magkaroon kayo ng mataas na value sa Panginoon, respect your husband. For after this manner, in the old time, the holy woman also who trusted in God adorned themselves being subjection to their own husbands. Kung paanong daw sila sa old times, sa Old Testament, nagpapasakop sa kanilang mga asawa. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him, small letter Lord. Ibig sabihin, merong pagrespeto. Amen? Hindi ko naman sinasabing tawagin yung Lord, yung inyong pero ibig sabihin, nandun yung pagrespeto bilang asawang lalaki. Amen? Okay, number one is, yung authority ng husband is dapat i-acknowledge and i-respect. Second, dalawa lang naman yung point ko, conclusion yung pangatlo. Amen? Number two, the weaker vessel must be loved and protected. Okay, ito na yung pagkakataon ninyo. Ito naman responsibility ng husband. Kanina yung husband and parents ang inano natin. But this time, the weaker vessel must be loved and protected. The wife must be loved and protected. Okay? Ladies hindi ako Number 1 Peter chapter 3 verse 7, sabi dito, likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as the hearers being hearers together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So ano yung wife? They are the weaker vessel. As a weaker vessel, you need to protect them. As a weaker vessel, you need to love them. As a weaker vessel, you need to, yung pahalagahan sila, the same with the children. Dalawa ito, na weaker vessel. Sa tahanan, ang pinakamalakas, ang pinaka-strong, ang pinaka-nagpo-protect is the husband. Huwag kapag ka nagkaroon ng kidlat, palalabasin mo yung wife mo, no? Kaya pag merong naghahawan is wife ang lalabas, hindi, dapat yung lalaki. Amen? You need to be the protector ng wife and children. Ang husband dapat ang nagsisecure. Ang husband dapat yung
Actually, dapat ikaw ay yung may alam ng lahat ng mga, alam niyo yun, yung mga, dito yung salak, kung paano mo i-secure yung tahanan nyo. Ikaw nag-iisip nun because yan ang gawain ng husband. Okay? At the same time, isa sa pinakamahirap, honestly, ito yung pinakamahirap na trabaho ng husband. Kaya huwag ka mag-aasawa kung hindi ka willing na gawin to. Dwell with them according to knowledge. Pag-aralan mo sila dahil ang pinakamahirap gawin, pag-aralan ang mga babae. Amen? 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 Kasi sila din, hindi nila maintindihan sarili nila kuminsan, how much more tayo? Amen? Okay? Pero, you need to study them. Study them. Dwell according to knowledge. Tingnan nyo yung klase ng pagmamahal na dapat ibigay daw sa asawa. The husband must love his wife as he loved himself. Okay? As he loved himself. Tingnan nyo yung sinabi dyan sa isang talata, Ephesians chapter 5 verse 25. Husbands, love your wives. By the way, ano yan ha? Husbands, kinakausap yung mga asawang lalaki at sinasabi yung kanilang mga asawang babae. Hindi yan sinabing husband, love your wives. Okay? Hindi, ano yan ha? Linawin ko lang kasi may mga iba-ibang pagkakabasa. Okay? So, mga asawang lalaki, mahalin nyo ang mga asawang babae. Ganun yan. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Tingnan nyo yung sinabi dito, that he might sanctify and cleanse it by the washing of the water, by the word, that he might present to himself a glorious church. Kasi ingatan natin yan, na parang pag-ingat ng Panginoon sa church, not having a spot or wrinkle nor any such thing, but that it should be holy and without blemish. Tayo dapat ang mag-iingat sa kabanalan ng family natin. At ang sabi sa verse 28, so ought men to love their wives as their own bodies. Paano mo mahalin ang asawa mo? Kung paano mahalin ang sarili mo. He that loveth his wife, loveth himself. Amen? Amen? Okay? Ibig sabihin, ano ang ano natin? No, sa mga kalalakihan, dapat meron talaga tayong enough time for our no. Halimbawa, kapag bagong mag-asawa yan, sometimes nauuna yung basketball kaysa sa asawa. So, ngayon, kapag may asawa ka na, dapat merong i-consider ka na. Hindi ka na pwedeng 2 games kasi may naghihintay na sa'yo. Amen? Amen? Hindi ka na pwede makipagkwentuhan at makipagkapihan ng matagal kasi may naghihintay sa'yo. Amen? Okay? Para may mga tinatamaan ako na nagbabasketball sa ano eh. Okay? Sa bagay, hindi ako nagbabasketball. Pero isang bagay, no? Isang ano natin dito is, kapag meron ka ano yung bilang pag-ibig mo sa lalaki, bilang yung sa sarili mo, dapat ganun din yung pag-ibig mo daw sa iyong wife. Kaya nga, kung meron kayong mga bagay na gustong gawin para sa sarili nyo, dapat iniisip mo, ito rin yung dapat kong gawin sa aking wife. Kaya kapag kumakain ka, iniisip mo, yung bang asawa ko kumakain din? Wow, ang sweet. Okay? Kapag meron kang nakain na masarap, gusto mong siya yung unang i-treat doon sa place na yon. Kasi parang ano eh, yung bang kung ano yung gusto mong gawin sa'yo. And by the way, pagka trinit natin ang wife natin the same way as we treat ourselves, ang tendency niyan, ang wife din natin, ganun din. Iti-treat ka rin niya kung paano niya gustong i-treat yung sarili niya. Okay? For sabi dito sa verse 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord, the church. Okay? So ito yung mga way na gagawin natin. Bagamat, sabi ko nga, introduction pa lang ito, yung mga things na kailangan lang natin gawin sa husband must constantly affirm their love for their wife. Hindi ko alam ito pero ang ang asawa nating babae, madalas magtatanong talaga yan, mahal mo ba ako? Amen? Okay? Sino sa inyo madalas tinatanong, no? Sinabi mo namang oo, pero pag sinabi mo maya-maya, mahal mo ba ako? Para bang Panginoon, no? Loves thou me more than this? Tapos maya-maya, yes, I love thee. Tapos sasabihin mo na, loves thou me more than this? No? Pero alam niyo isang bagay na ano nila, they want affirmation talaga na may inandun yung love. Kaya kahit na paulit-ulit, sagutin mo nang sagutin, no? Tapos sabihin mo bandang dulo, thou knowest that I love thee. Okay? Pero kailangan mo i-affirm eh. Okay? Alam niyo why? Because wife is emotional. Wife is emotional. Okay? Sometimes ito yung problema natin. So,
We want to be respected. Tayong mga husband, gusto natin ma-respect. Pero tandaan nyo to, if you want to be respected, dapat tingnan mo rin yung need niya emotionally. Amen? 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 Okay? Listen. Never mong ipapahiya ang asawa mo sa harap ng ibang tao. Emotional sila. Sabihin ko sa inyo to. Tayo pag pinahiya tayo, sometimes wala lang yan. Pero ang babae, emotional. Amen? Iwasan nating magsalita ng mga words na medyo makakasakit na dahil ang mga babae hindi lang sila hysterical, they are historical. Ano yung historical? Kahit gaano nakatagal yan, parang mas matindi pa yun sa computer, kabisadong-kabisado, kung kailan mo sinabi yung mga words na yon. Parang mas matindi pa sila sa immigration. Naka-record lahat. Amen? Historical yan. So, if it is possible, pagka wag ka na lang magsasabi ng any words. Kung galit ka, mas maganda, wag ka muna magsasalita. Okay? Kasi emotional, they are emotional. Okay? Madali sila masaktan. Sabi nga dito, tingnan yung sinabi dito. Colossians 3:19. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Okay? Huwag mong hayaan na magkaroon ka ng bitterness sa sarili sa kanya. At the same time, ganun din, yung asawa mo magkaroon ng bitterness sa'yo. Sometimes ang problema natin ngayon, maraming mga mag-asawa nagsasama na lang dahil sa anak, pero hindi na talaga nagsasama bilang mag-asawa. Pero mas maganda pa rin yung nagsasama bilang mag-asawa. Every time na nakakakita ko ng may edad na, yung may matanda na, tapos naglalakad silang dalawa, nakakainggit. Amen? Dapat yun ang ini-aim natin. Kaninang umaga, may nakita kami ni Sister Larnie, naglalakad eh. Nakapit bahay namin na parehas na may edad, tapos nakaganon yung babae doon sa saba. Ang bagal maglakad. Pero at least, maglalakad pa rin na magkasama at magkahawak kamay. Amen? Amen? Alam niyo, maganda na very brittle ang babae. Very brittle. Listen. Alam niyo bang isang nakaka-attract sa babae is yung nakakaunawa sa kanila? And as a husband, if you want to be appreciated by your wife, unawain mo sila kahit nahihirapan ka. Amen? Amen? Okay? Extra patience. Kasi iba talagang babae. Ganito yung babae. Halimbawa, sabihin nyo sa akin mga ladies kung totoo ha, pag sinabi nyo mamamalengke, palengke tayo, punta tayo ngayon, tapos maya-maya, tapos yung lalaki nakaset na, sige mamamalengke, sige, nagbihis na yung lalaki na mamamalengke, maya-maya sasabihin, wag na lang. Yung mga lang ba yan, ilang minuto lang yan, changes yan. Pero still, ganun pa rin. Masasanay ka ng masasanay until such time na very, very flexible ka na. Pag nagsabing, punta tayo sa ganito, tara. Huwag mo nang paghayaan na ilang minuto yan. Tara na. Amen? Pero, para bang ka na, yung sanay na sanay ka na. Tapos pag may yan, sabi nga nila ang family, ang marriage is a workshop. We work as a husband, the wife shop. Amen? Okay? So, isa sa pag medyo nakasimangot na yung asawa, dahil yan ay brittle, yan ay gusto mong ngumiti yan, dalhin mo yan sa grocery. Okay? Pag nag-grocery yan, makakaano ulit yan. Kasi, alam niyo ba na pag nakikita nila wala nang bigas, wala nang kape, wala nang tapos magagalit ka, ba't walang kape? Wala nang kape. Wala nang titimplahin. Okay? Nakaka-pressure yun. Kapag ikaw ang lalaki, so samahan mo yan sa grocery, masasabi yan sa'yo kung ano yung mga kulang na sa bahay, then marirelax yan. Gusto niyang marilax? Dalhin mo sa grocery, sa mall, o kaya kahit nayayain mo ng konti, kahit na konting fishbowl lang yan, basta meron kang o kaya something na nag-initiate ka. Okay? Wife must be appreciated. Proverbs chapter 31 verse 11, the heart of her husband that safely trusts in her, so that she shall have no need of spoil. Alam niyo ba na yung napakahalaga na
yung husband kapag na ipinapakita ng husband sa kanyang wife na siya ay nami-meet niya yung need ng husband, masayang-masaya yung wife. Okay? Kaya pag nagluto at kinain mo yan, sabi mo masarap. Wala nang ibang sasabihin. Masarap. Okay? Kasi gusto mo ma-encourage siya. No? Kaya sabihin ka, mag-suggest ka, lagyan mo ng konting asin. Lagyan, pero wag mo sasabihin hindi masarap. Delikado ka. Amen? Amen? Pero yan, i-appreciate mo lang. I-appreciate. Children. Children, i-appreciate ang nanay. Proverbs chapter 31 verse 28. To mga anak ha, hindi na kuminsan, hindi ito napapansin. Her children rise up and call her blessed. And her husband also, and he praiseth her. So dapat yung asawa, yung babae is, pinipraise natin. Amen? Okay? Sino sa inyo mga anak, nagpapasalamat pa sa nanay? I-practice nyo to. Bago kayo umalis, mag-kiss kayo sa magulang. Okay? Pastor, hindi kami sanay. Sanayin nyo. Bago kayo umalis, mag-bless. Pag dumating kayo, mag-bless. Amen? Ito nakakaselos, no? Nagbe-bless kayo sa pastor, sa nanay at magulang nyo. Sa magulang nyo, hindi nagbe-bless. Amen? O, yung mga LBCA, ha? No? Sino yung mga nagbe-bless dito sa LBCA? Nagbe-bless kay pastor, taas ang kamay. O, nagbe-bless ba kayo sa magulang nyo? O, ayan ha, nagtaas kayo, nakita kayo ng mga magulang nyo, mag-bless kayo ha. Pagdating nyo ng bahay, bago kayo umalis, o kaya pagdating, mag-bless. Amen? Okay? Children must be loved and protected. Okay? Sa mga anak din, tingnan natin ito. No? Ito, sabi ko nga sa inyo, magiging patas tayo, ha? Pati sa bata, sa mga anak. Ephesians chapter 6 verse 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Tayo yung nag-ano sa kanila, nag-admonish. Tayo yung nag-nurture sa kanila, but sabi dito, we need not to provoke them unto wrath. Okay? Of course, nandun din tayo sa side na, alam niyo, bilang magulang, medyo tayo protected sa mga anak, pero isang matutunan natin by we need to learn paano din natin protektahan yung kanilang emotion. Amen? Kasi sometimes pwede tayo doon magkamali na dito masyado yung ginawa natin na sa kanila, pero nandun naman yung pag-ibig nila, kaya lang maaaring baka nasaktan naman natin mabuti yung emotion. Okay? So sometimes kailangan din na balance. We need to sabi nga dyan sa Proverbs 3:20 or Colossians 3:21, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Okay? So pwedeng may possibility. No? Sometimes meron tayong mga words, but of course, meron tayong mataas na gustong mabot ng mga anak natin. May mga dreams tayo sa kanila. Isang bagay na kaya maganda yung mamaya doon sa may point number 3 na conclusion, may mga bagay na experience sa magulang na ayaw natin ma-experience sa anak. Kaya masyado tayong mag-protect. Pero we need not to provoke them to be discouraged. So para bang may balance. So we need to learn. Okay? Learning the lesson kung paano natin gagawin ito. Kaya both side dapat matuto tayo. How the children will respect the authority and how the authority or the parents also protect the children. At tingnan din yung kanilang emotion. Sabi dito, yung parents, we also need to So, part ng natin is, of course, nandito pa rin yung discipline. Proverbs chapter 22 verse 16 or verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mahirap mag-train ngayon. Honestly, iba-iba yung Siguro because of the generation gap, magkakaiba yung mga na-experience natin during our childhood, tapos ganun din kayo. And later on, kapag kayo na rin ang naging parents, iba na naman ang generation. Okay? Magkakaiba. Pero we need to train them at the same time nandun yung pagtitrain with love na maunawaan nila bakit nila ito dapat gawin.
ipaliwanag. Siguro nandun yung isang bagay na we need to explain to them kung paano ito gawin. Deuteronomy chapter 6 verse to 5 for the sake ng time. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. Isa sa pinakamahalagang responsibility ng parents is to teach them to love the Lord. You fail in a great way kung hindi mo naturuan ang anak mo na mahalin ang Diyos. Okay? Tingnan niyo to ha. Pag ang magulang, and by the way, wag natin sabihin kilala natin mga anak natin. Marami pa tayong hindi alam sa anak natin. Okay? Marami pa. You need to isang bagay na ma-realize natin madalas, wag tayong masyadong kampante na para bang alam na natin lahat. Kaya nga mahalaga yung communication. Tanungin sila. Kasi baka hindi natin alam ito. Baka pumupunta sa church pero hindi na talaga sila, wala talaga yung heart nila sa church. Na someday kapag meron na silang sariling trabaho, hindi mo na sila makikita sa church kung hindi mo sila na train to love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind. Akala nyo nagbibigay ng tithes, baka hindi nyo alam na hindi pala talaga sila nagbibigay ng tithes. Kapag hindi mo naturuan ang anak mo na magbigay ng tithes, ang tendency, hindi sila i-bless ng Panginoon. Yan ang learning natin na kaya tayo blessed because we honored God in our tithes and offering. Okay? Turuan natin sila na tama yung ginagawa nila. Alam nila yung mga things na then iwasan natin because listen, ladies, sa mga young people na ladies, sa mga ladies natin, sa mga single ladies, sa mga young people na ladies, sa isang iglap lang pwedeng mawala ang purity mo. Kayo ang lugi. Nakukuha nyo? Parents, mahalaga to. Marami na tayong nakita sa internet na pinagkatiwala nila yung anak nila sa tricycle driver pero hindi nila alam, inaabuso ng tricycle driver yung anak. Kahit na nga sarili nating kamag-anak. Nakukuha nyo? Kaya medyo critical dahil kailangan natin silang bantayan. Of course, emotionally, hindi sila madaling mapasunod pero we need to explain to them bakit natin ginagawa yung protection. Amen? Okay, listen. Halimbawa, paano kapag may nagyaya sa inyo, college kayo, nagyaya sa inyo na magpa-project, ito yung nakakaayaw kong yung scenario, yung may project na gagawin sa bahay ng isang kaklase. Parang hindi ako doon. Na kailangan ko talagang i-secure, meron ka bang kasamang, ilan ng kasama nyo, ilan ng babae na kasama nyo, nandan ba yung magulang? Why? Kasi wag tayo masyadong tiwala dahil hindi natin alam kung saan talaga pupunta. And sabihin ko sa inyo ladies, again, simplihan ko lang ito ha. Haluan lang ng pampatulog yung inyong ininom, sira na kayo. Isang iglap, kahit hindi mo gusto. We need to protect them. Tama? Okay? Mahalaga din yung church na inaatinan natin na pinoprotektan at pinipreach yung ganito. Kasi kung hindi na ito pinipreach, ingatan natin yan. Okay? Parents ought to train their children if necessary. Sabi sa Proverbs 13 verse 24, he that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth betimes. Yung word na betimes dito, as early as possible. Hindi ibig sabihin palagi. Ibig sabihin, habang kaya pang madisiplina at makinig, idisiplina. As early as possible. At bilang panghuli, di ko natatapusin for the sake ng time, Ephesians chapter 5, verse 4, chapter 15, ang sabi dito, Ephesians chapter 4, verse 15, but speaking the truth in love, tutuloy ko na lang to. Dami ko ng preaching na itutuloy, Ephesians chapter 5, verse 4, verse 15, but speaketh the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, verse 16, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which
Every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Listen, church, kailangan sa family, we need to see na lahat tayo is part ng isang family. We need to join together. Husband and wife dapat magkakampi. Amen? Amen? At the same time, parents and children dapat magkakampi para masasabi natin someday, as for me and my house, we, the whole family, will serve the Lord. Amen? Amen? So, pahapyaw pa lang ito, amen? Laliman pa natin ito before April 2. Amen? Before April 2. Pero may mga messages tayo na maririnig regarding sa family. But first, ano yung una? Authority must be acknowledged and respected. Second, okay, the weaker vessel, which is the wife and the children, must be loved and protected. And number 3, each family members must connect and work together. Okay? Each family members must connect and work together. So, dapat magkasama tayo. Amen? Church, I pray na palakasin natin yung family natin. One of the things na gusto ko mailagay sa ating isipan, ang church natin is family-oriented. That we will value our family. Okay? Kaya kapag may member tayo na hindi pa kasal, ang number one na gagawin natin is encourage them to be married. At dito sa Laloma Baptist Church, hindi nyo kailangan gumastos ng malaki para ikasal. Amen? Okay? Sabihin nyo lang sa amin kung ano yung pwede namin may tulong. Okay? Walang bayad ang kasal dito sa church. Kung meron lang kayong mga yano na gustong bigyan ng love gift, nasa sa inyo yun. Pero hindi tayo nag-ano dito ng tawag dito yung bayad. Sometimes, ayoko na rin yan na yung kung merong magagastos dito sa kuryente. Depende na lang kung gusto niyo magkaroon ng love gift sa kuryente, ganun. Pero ang mahalaga sa akin is kung hindi pa kayo kasal, ikasal kayo. Amen? For the sake of family. Okay? At kung may problem ang family, pag-pray natin, but we need to see that the authority is respected and acknowledged, tapos yung weaker vessel is loved and protected. Okay? So pwede tayong tumayo lahat. Karoon tayo ng panalangin. Hindi na natin habang tumutugtog ang ating pianist, pwede bang hilingin ko na lang na mag-pray tayo, and if you want to go dito sa may altar, pwede tayong pumunta dito para maglumuhod. Pero if you will not go to the altar, I pray na lumuhod pa rin tayo sa inyong kinaanuhan. Humanap kayo ng place, siguro talikod kayo dyan sa Lumuhod tayo sa Panginoon, and let's ask God for our family, na i-bless ng Panginoon yung family natin. Okay? Maghanap kayo ng place na makaluhod tayo. Sometimes, ito na yung bagay na hindi natin nagagawa, yung pagluhod. So let's kneel down before the Lord and pray for your family. Pray for your wife, pray for your children. So silently, mag-pray muna tayo bago ako mag-close sa panalangin.